Magandang araw, maupay na adlaw, haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na kamote. At dahil nga maraming kamote ngayon at may nagbigay sa akin ng kamote, bakit nga ba hindi natin gawing espesyal ito? Kaya naman samahan niyo po ako at ipakikita ko sa inyo kung paano nga ba natin pasasarapin ang simpleng kamote. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. At magluluto na tayo ng masarap na kamote roll cake. Ang una natin gagawin dito ay kakailanganin muna natin ng condensed milk, 1 can 300 ml. Dito ay uunahin muna natin lutuin ang ating palaman. Ang susunod nating ilalagay dito ay kakailanganin natin ng all-purpose flour, 1/2 cup or 1 cup para mas matigas itong ating pangpalaman sa ating kamote roll cake. Ang gagawin natin muna dito ay pagsasamahin muna natin para walang pamumuo at hindi na po tayo mahirapan pa kapag pagka-isa lang natin ito sa ating apoy. Kailangan haluin muna natin ang ating all-purpose flour at ang ating condensed milk. Once na mahalo na ito at makonvey na ng maayos, ngayon ay ilalagay naman na po natin dito ang ating egg yolk. Sa ating palaman na ito ay gumamit ako ng 2 pieces of egg yolk, medium size. Pangpasarap din po ito kasi yema nga po ang gagawin natin. Mimix lang natin ng mabuti ito para madaling mahalo at walang pamumukilangan muna na ang condensed milk at ang all-purpose muna ang uunahin natin palaging pagsamahin. Then maglalagay naman na tayo dito ng pang-flavor. Lemon flavor po ang ginamit ko dito para mas masarap itong ating palaman. Depende sa inyo kung mahilig kayo sa lemon, pwede kayong maglagay or kung hindi, vanilla. Pero mas masarap talaga ang lemon na flavor at babagay po ito sa ating kamote roll cake. Then susunod natin dito ay ang ating butter or margarine kung wala kayong butter at masyadong mahal para sa inyo ang butter, margarine ang gamitin nyo. Dito ay gumamit ako ng 1 teaspoon or 1 tablespoon. Pagsamahin ulit natin ito. Once na makonvey na siya at okay na, tsaka na po natin ito isasalang sa mahinang apoy. Huwag po natin palakasan ang ating apoy kasi masyado pong mabilis maluto at masusunog po agad itong ating palaman. Kailangan alalay lang po natin ang ating apoy. Sobrang hina hanggang sa ito ay maluto at maging buo na at pwede na natin itong ipalaman. Huwag nating hahanguin ang ating palaman kapag malapot pa lang. Kasi kapag ipalaman natin ito sa ating kamote roll cake, lalabas po ang ating palaman kapag sobrang labnaw o hindi maganda ang pagkaluto ng ating palaman. Kailangan medyo matigas. Sa pagluluto ng ating palaman, medyo matagal at huwag niyo pong madaliin kasi kapag madaliin niyo po ay hihilaw itong ating palaman. Kailangan dahan-dahan lang at sundan niyo po ang procedure nito. Mahinang apoy at dahan-dahan ang pag-mix. Pagka okay na at matigas na ang inyong palaman ay pwede nyo na po itong hanguin. Once na ganito na, matigas na at sa tingin nyo ay hindi na po lalabas ang palaman kapag ilagay natin sa ating kamote roll cake. Pag maluto na natin ang ating palaman, ngayon ay gagawin naman na natin ang ating kamote. Ang gagawin natin dito, syempre dapat balatan nyo na muna ang inyong kamote at dapat malinis na. Then gagamit tayo dito ng pang-kudkod. Ayan. Ang tawag sa amin ito ay ranggisan. Gagamit kayo nito. At talagang mahirap ito at medyo masusugatan yung kamay kapag hindi kayo maingat. Hindi nyo maingat gamitin. So ganito lang, napakadali lang, kudkurin nyo lang po yan hanggang sa maubos lahat. So pagka nakita nyo at natapos nyo na, dito ay gumamit ako ng 1 kilo. And then, ang ating all-purpose naman ay 1 cup. Syempre para mas masarap kapag maglagay tayo ng all-purpose flour. Pagsamahin lang po muna natin ito ng mabuti. Pero kung gusto nyo mas marami ang inyong gawin, dagdagan nyo pa po ng ang inyong all-purpose flour, gawin yung 2 cups. And then pagka mailagay nyo na, tsaka naman natin ilalagay ngayon ang ating Alaska Ibap, kakang gata, 1 cup. Pangalawang gata, okay na po ang 3 cups lang para hindi po matagal sa pagluluto. Sa akin kasi ay 4 cups. Pero may suggest ako na 3 cups na lang ang gamitin nyo para hindi na din kayo mahirapan pa sa pagluluto. Then ang ating asukal. Syempre, ang ating ubi flavor, hindi ito mawawala dahil nga ubi ang mas masarap. Dito ay gumamit ako ng 3 tablespoon or 3 teaspoon. Then, hindi mawawala din syempre ang ating butter or margarine. Pangpasarap din po yun. Palagi po kayong maglalagay ng butter kasi mas malinamnam pag may butter po tayo.
Then ngayon, isalang na po natin ito sa mahinang apoy. Huwag po nating madaliin ulit. Uulitin ko, kapag nagluluto kayo nito, ay hindi dapat minamadali dahil mahihilaw po at hindi magiging masarap ang ating niluluto. So, ang gagawin lang natin dito ay patutuyuin lang natin at magiging para siyang ube siya ang pagluto nito. Talagang mas masarap pa ito sa ube. Ito yata ang pinakamasarap na niluto ko kapag kamote kasi sa atin kasi sa probinsya, nilaga lang ang pwede nating gawin sa ating kamote. Pero may mas papasarapin pa pala. May isasarap pa pala kapag gawin natin ito. Napaka malikhain na natin. Napaka malawak ng ating imahinasyon pagdating sa pagluluto para mas masarap at the best ang ating mga ginagawa at ating mga nilulutong kakanin. So pagka napapansin nyo na matuyo na siya at matigas na siya at pwede na po yan i-roll, okay na po yan. Tatanggalin na po yan natin sa ating kawali. At ulitin ko, huwag malakas ang apoy, kailangan mahina lang. So gayan, gumamit lang po ako dito ng konting dahon ng saging. Kapag gagamit kayo ng dahon ng saging, ang inyong saging ay dadarang niyo muna sa apoy para medyo matibay siya. And then, kailangan ay pupunasan nyo syempre bago nyo gamitin. Ang ginawa ko dito ay plinat ko muna siya. Pagka maiplat na natin, tsaka naman natin ilalagay ang ating palaman na yema. So itong ating yema, itong palaman na to, pwede nyo po itong ipalaman sa kahit na ano, tulad ng cake, ayan, yema cake, palaputin nyo lang, or hindi nyo po patitigasin. Pwede na po yan gawin yung yema cake, itong ating pangpalaman. So kahit na itong ating mga palaman, madami po ang pwedeng gawin nito. Hindi lang ito para sa ating kamote roll cake. Suggest ko sa inyo, kapag magluluto kayo ng yema, itong ating procedure na ito, pwede nyo po itong gamitin. So ang gagawin lang natin ngayon ay i-fold na lang natin ito ng dahan-dahan. And then pagka na-fold na natin at na-form na natin siya, ngayon i-slice naman na po natin yan. At ilalagay natin sa ating mga bilao. Dito ay nakagawa po ako. Dito sa isang recipe ko ay 2 bilao po ang nagawa ko dito. Tuloy-tuloy lang, ganito lang po ang gagawin nyo hanggang sa matapos nyo po ito. At alam ko na marami pong makakagusto nitong ating kamote roll cake. Pwede nyo po itong ipang-order sa inyong mga customer. At nga pala, kung gusto nyo pong hiramin itong aking mga picture na ito, dalawin nyo pong aking Facebook, Hasmin Kabigkis. Pwede nyo pong hiramin ang mga picture at panimulaan nyo. I-post nyo po ito sa inyong mga shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga taga-probinsya na nanonood ngayon sa akin. Ito ay bagay po ito. Kapag marami kayong kamote, ito po ang gawin nyo. At kung tataob lahat ng kamote nyo at wala nang matitira pa. At dahil nga napakasarap nito, kaya naman magugustuhan po ito ng inyong mga customer na kung sino man ang makakakain nito. Kung wala kayong ube flavor, okay lang po na lagyan nyo na lang po ito ng kulay or maglagay na lang kayo ng food coloring na purple. Okay lang po yun. Walang problema kahit na wala pong ube flavor na kayong ilalagay kasi masarap na po ang kamote. Sa amin kasi noon, ang alam ko lang sa kamote ay nilalaga lang. Pero ngayon, medyo malawak na ang ating kaalaman para sa pagluluto. Gumawa tayo ng kakaibang procedure kung paano nga ba natin pasasarapin pa ang simpleng kamote. Napakasarap nito at the best ang lasa. Kaya naman, panoorin nyo po itong aking video at napakadali lang. Alam ko na matututuhan nyo din po itong gawin at pwede nyo po itong ipa-order ngayon sa darating na February 14. Ayan, pwede nyo po itong ipangregalo at magugustuhan talaga ito ng inyong mga customer. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, subscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Thank you po sa panunood nyo palagi sa aking video at sana ay hindi pa kayo magsawa sa panunood nyo. Ayan, titikman na natin. At syempre para lalong sumarap itong ating kamote roll cake, maglalagay tayo ng egg and cheese. Or ito ay optional lang. Kung talagang wala na kayong panglagay pa at gusto nyo magtipid pa, okay na, wag na kayong maglagay ng egg and cheese. Pero kung gusto nyo naman na pasarapin palalo itong ating kamote roll cake,
I suggest na maglagay kayo ng Eden cheese dahil mas masarap kapag ka may Eden cheese. Napakasarap nito at talagang magugustuhan nyo. Thank you sa inyo lahat. At syempre, pasasalamatan ko ang lahat ng mga nagko-comment sa aking YouTube channel. Si Ma'am Loribel Fistin at syempre si Ma'am Mary Clemente at si Ma'am Lorna Espanya. Thank you po sa inyong panunood palagi at pagko-comment sa aking mga video. At syempre, hindi ko palalagpasin ang nag-comment din na si Maria Sablove. Ayan. Thank you at gagawa ako nito. Thank you sa inyong panunood, ma'am. At hanggang sa susunod na aking video. God bless po sa ating lahat. Pagkakawaray! Sana subscribe niyo po ang aking YouTube channel.